I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, Marcos Loyoli Supporters Filipino and OFW. Meron tayong upload videos update, and this is good news for everybody. Nako, maganda to guys, ha? Alam mo, ang mga Pilipino pang world class yan, ha? Sa mga gawang Pinoy. Nako, magandang balita ito. O, ano man ito mga kababayan, tingnan nyo. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. at pinagmalaki niya sa madlang people sa buong mundo, no? Ito, basahin po natin bago niyo panoorin yung video. Sabi dito guys, kauna-unahang gawang Pinoy bulk carrier na gumagamit ng dual fuel ibinandera sa publiko. Goes. Ayan guys, nakakatuwa naman yan, wow, galing. Ang tindi nito mga kababayan, wow. January 15, 2026. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang makasaysayang pagsasapubliko sa gawang Pilipino na bulk carrier. Brave Pioneer ang pangalan. Sa isang seremonya sa West Cebu Estate, ayan, sa Balamban, Cebu, nitong Huwebes. Ang barko ay isang Kamsarmax SC-443 at kauna-unahang methanol dual fuel bulk carrier. Maganda to, dual talaga, Ang laki kaya nito. Sinabi ni Pangulo na maihahanay na ang Pilipinas bilang isa sa pinakamalaking gumagawa ng barko sa buong mundo at nangakong suportado ng kanyang administrasyon ang pagpapalakas sa industriya. Wow! Naku, talaga naman, ang ganda, Isus nako guys, ang mga Pilipino talented. Sa totoo lang, matatalino. Except lang yung mga iba dyan. We are one of the world's largest shipbuilders. Yes, mayroon dito yan sa Pampanga, no? Sa Clark, no? Yung shipbuildings yan. Nation, the delivery of this methanol fuel vessel stand as a symbol of what we can achieve when innovation meet purpose. Ana ng Pangulo, ang barko ay sinimulang gawin noong Hulyo 2025 sa Balamban, Cebu ng Chu Nishi Heavy Industries at local partner nito ang Aboitiz Group. See? Last July, tingnan nyo naman yan guys kung gaano kagaling ang mga Pilipino. Sabi nyo walang nagawa ang Pangulo, ang Marcos administration. Ano yan? Ulitin ko. Ang barko ay sinimulang gawin noong Hulyo 2025, last year yan, sa Balamban, Cebu ng Chunichi Heavy Industries. Local partners nito ang Aboitiz Group. Oh my gosh. Pwede na tayo maglalayag sa iba't ibang dako ng mundo para maghatid ng mga supply. Yung mga, yung mga produkto, yung mga cars ay i-deliver sa iba't ibang dako ng mundo. Oh my goodness. Guys, I'm speechless. Tingnan nyo mamaya yung anyo niya. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ang Kamsarmax vessel ang magsisilbing simbolo ng maaaring makamit kapag natugunan ng modernong pagbabago ang mga adhikain. Tuloy-tuloy ang progreso. Kaya iboto natin si Madam Irene Marcos guys sa 2028 for President. Tuloy-tuloy na yan Tiniyak ng Presidente na buo ang suporta ng kanyang gobyerno upang mapalakas ang industriya ng paggawa ng barko sa bansa. Sa kasalukuyan ay mayroong 133 rehistradong shipyard sa bansa na nagbibigay ng hanapbuhay sa mahigit 11,000 na manggagawa at 70% dito ay skilled professional tulad ng welders at fitters. Wow! Galing guys. Natutuwa ako. Tingnan nyo to. Tingnan nyo. Ayan guys, Oh my goodness, ang ganda. Ayan yung paggawaan mga kababayan. Yan. Goes.
Grabe na ito, mga kababayan. Matindi na ito. Oh, wow. What? Ang galing, guys. Ang ganda. Tingnan nyo naman yan. Oh, galing, oh. Oh, gawang Pilipinas yan, guys, ah. Gawang Pinoy yan, ah. Tingnan yung ganda. Oh my goodness. Wow. Congratulations, Mr. President. Marcos administration, the best ka talaga. Woo! Siyempre sa Aboitiz, guys. This achievement sends a clear message to the whole world. The Philippines is ready to lead in the global transition towards low carbon and sustainable maritime transport. Wow. This occasion not only celebrates the launching of a vessel, it is also a celebration of progress and of innovation. And above all, we celebrate the Filipino capacity to rise to the challenge of a rapidly changing world. While this project Ganda. is a product of bilateral cooperation, it is also, and very importantly, a showcase of Filipino craftsmanship, ingenuity, and competitiveness. It proves once again that what is made in the Philippines can stand shoulder to shoulder with the best of anywhere in the world. It places the Philippines my firmly goodness. on the map as a future-ready maritime manufacturing hub, Wow. aligned with international maritime organization decarbonization targets and global sustainability standards. May the delivery of this methanol-fueled Kamsarmax vessel stand as a symbol of what we can achieve when innovation meets purpose. Wow. Continuing to invest in green technologies and advanced manufacturing, we are shaping the Philippines into a future-ready maritime hub that can meet the evolving demands of global trade. So together, let us shape a bagong Pilipinas that champions economic growth, industrial self-reliance, and national security, and continue to proudly showcase Filipino excellence to the rest of the world. Wow. Galing. Ayun. Ay, ganda. Ang ganda, guys. Gawang Pinoy. Nakaka-proud naman yan. Oh, you see, guys? Ay, nako. Ay, pakinggan natin si Aboitiz. Bunker and methanol vessel made here in Balamban, Cebu. So it's a big deal. We made about 400 vessels and we started, all made by Filipino hands and sailed by Filipino sailors around the world, right? Wow. So parang kung baga, kung agri pa, farm to table, you know, the same thing. So we're coordinating with all the agencies. It takes a lot of agencies to get something like this done. You know, it makes between PESA, over the President, DTI, you know, so everybody working together. So as PISAC, we want to get everybody to work together to make the permitting easier, you know, so we can have more land here to be able to reclaim more land, for example, to build more vessels, to create more jobs. So that's kind of the role that PISAC is playing, making it easier for the government to come together. Ko lang ito, guys, ah. This achievement sent a clear message to the whole world. The Philippines is ready to lead in the global transition towards low carbon and sustainable maritime. Oh, 'di ba? Diba? Nasabi ng Pangulo. Inulit ko lang. Ito ang diwa ng makasaysayang paghatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng world first methanol dual fuel Kamsarmax bulk carrier sa Balamban, Cebu at pagbibinyag ng pangalang Brave Pioneer. Oh, ganda. Brave, ibig sabihin, aba, matapang. Ha? Sasanggain lahat. No? Pioneer na pioneer, ha? Kumbaga, bihasang-bihasa sa katapangan. Oh, galing, ha? Ayon sa Pangulo, higit sa paglulunsad ng isang barko, ang tagumpay na ito ay pagdiriwang ng progreso at inobasyon at patunay ng kakayahan ng mga Pilipino na humarap at magtagumpay
sa mga hamon ng isang mabilis na pagbabagong mundo. Totoo yun, guys. Ha? As long as magaling ang isang pangulo, tulad ni PBBM, ay nako, sabi ko sa inyo pag binigyan natin ng another term ang pangulo, ay nako, ewan ko lang. Maiiwan yung mga kapitbahay nating bansa. Maniwala kayo. Ayan pa lang tingnan nyo nga. Ayan pa lang tingnan nyo. Parang barko ni Noah. Wow. Grabe ito, guys. Ang tindi, ganda. Wala akong masabi. Gawang Pinoy yan, gawang Pinoy. Siyempre, partner natin ang Aboitiz at saka ang Japan. Nakaw, talaga naman. Ayan, bininyagan ng Pangulo. Nag-start yan nung July yan, 2025. Baka sabihin nyo, 2019. Diba? PBBM lang sa kalam. Oy, wow, ganda. Sosyale, no? Tuwang-tuwa ang Pangulo kaya, guys. As in, tuwang-tuwa. Congratulations. Ayan, yung barko. Oh my goodness. Sabi guys ng mga nagko-comment, basahin natin. Ayan, tingnan nyo yung mga nagko-comment, tandaan nyo kung kailan ginawa yung barko na yan, baka sabihin nyo, pass admin. Nako, huwag kayong ganyan. Barko ginawa sa Cebu, but the technologies from Japan. So what? Diba? There's no problem about that. Kung ang technologies gagaling Japan, di mas maganda. Diba? Ginawa sa Cebu. Sino yung mga gumagawa? Diba mga Pinoy? So, kayo naman, nakakabilib. Ang tapang manguna. Ang tapang manguna. Natural. Si PBBM pa, yan ang mga katas ng mga kanyang tawag dito, yan yung mga katas ng kanyang working visit sa mga iba't ibang dako ng mundo, especially nung nagpunta sa Japan. You see, the hardworking President BBM, amazing talaga. Correct. Statement ito sa mundo na ready na tayo for economical progress. Ay nako, sinasabi ko, guys, kung bibigyan natin ng pagkakataon ng another term or si Madam Irene ang next president, dahil alam po natin na sa likuran niya si PBBM, ay nako, ewan ko lang. Baka dudumugin tayo ng mga banyaga dito sa mga investor ng mga banyaga, guys. Wow, napakagandang achievement. Yes! Go lang PBBM, work lang ng work. Huwag pakinggan ang mga inggit sa'yo. Ipagpasa Diyos mo na lang lahat ang mga umaaway sa'yo, lalo kang pagpalain ng may kabal. Yes, to God be all the glory. Shipbuilder future, nakikita na. Yes, kaya nga, guys. Mayroon pa dito sa Clark. Diba? Diba? World first dual fuel. Biro nyo yun. Double pag sinabi mong dual, sus nako, dual fuel, parang dalawa yan no, sa loob. Wow, galing. Nakakabilib ang ating Pangulo sa mga ganitong palatunto na mabuhay ang bagong Pilipinas. Ay, yung mga alam nyo naman ang Pangulo, guys, yung mga ganyang klaseng idea, wala yan sa ibang mga Pangulo na mga nagdaan. Ang trabaho lang mga nakaraan, yung mga gambling lord, doon sila nakafocus diba? Sana ibalik na lang si General Torres as a PNP chief. He is more effective. Look, what's happening, lahat na lang may kaso, nakakatakas, nagtatago either sa loob o labas ng bansa, nagmumuka tuloy katawa-tawa ang mga law enforcement agency. Hindi naman. Kaya naman na nakakatakas yung mga ibang kawatan sa ibang bansa, guys. Kasi nung time na yun, especially ni Bunuan, ang sabi niya kasi is, di ba may taning yung araw ng pag-stay niya doon? So ngayon, nag-overstay na si Bunuan doon, kailangan gagawa ng Pilipinas ng paraan para maibalik siya sa Pilipinas. Di ba? Kasi overstaying na Ang iba naman nakakatakas kasi wala pa namang notice na galing sa korte or sa pamahalaan or saan man na lookout ng Bureau of Immigration. Wala pa naman. Kaya nakakalaya sila na mag-ibang bansa, mga kababayan. Pero, nothing to worry kasi
Kahit naman sila nakalabas ng bansa, tulad ni Saldico, tingnan nyo ang magagawa ng Marcos administration kay Saldico. Kaya nga sabi ko mag-abang kayo mag-abang tayo, titingnan natin ang magagawa ni PBBM. Tingnan nyo lang guys, tingnan nyo. So sa mga ganyang mga klaseng problema, hayaan nyo na ang pamalaan ang gagalaw. Alam na nilang gagawin nila. Wow, yan pa. You see guys, see? So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo dito? Ang galing, di ba? So yun mga bes, abangan natin pa yung mga darating pa ng mga barko na gawang Pinoy. Wow, galing. See you again guys on my next upload. So yan. Thank you for watching. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Bye guys. There's more.